Magandang araw mga bata. Magandang araw po. Bini-bini. Okay, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Brian, pwede mo bang panunuan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, simbahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakainin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama, sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kakataglaan mo, pakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay, bago kayo umupo, pakitingin sa paligid kung meron bang mga basura. At pakihanay na rin ng inyong mga upuan. Okay na ba? Opo. Okay, pwede na kayong umupo. So ngayon, pag tinawag ko ang inyong pangalan, ang sasabihin nyo ay, andito po ako. Kaintindihan ba tayo? Opo, binibining. Okay. So, Fernandez? Dito po. Lim? Andito po. Okay, so, mabuti naman at walang absent ngayon. So, bago tayo magsimula, meron tayong gagawin na isang aktibidad. So, ang tawag ng aktibidad nito ay sukatan ng alam. So, meron ako ditong mga makukulay na papel. Ang gagawin nyo ay, sa papel na ito ay susulat kayo ng mga alam nyong kagamitang pansukat na makikita nyo sa inyong bahay, or sa paaralan. Nagkaintindihan ba tayo? Opo. Maghanda kayo ng mga ballpen at bibigyan ako kayo ng tig-iisang papel at dito nyo ilalagay ang mga kagamitang pansukat na inyong alam. So, bibigyan ko kayo na lamang ng 3 minuto para magsulat. At mamaya ay ilalakad nyo yan sa harapan. Okay, tapos na ba ang lahat? Opo, binibigyan. Okay, mabuti naman. So ngayon, Brian, pakikuha ng papel ni Liza at ipasa ito sa harapan. So ngayon, pupunot ako ng isang estudyante na ilalakad ang kanilang mga sinulat dito sa harapan. So una, Liv. Okay, nasaan si Liv? Okay. Pakilahad na inyong sinulat dito sa harapan. Ang aking sinulat ay push ruler. Okay, Liv, saan mo ba nakikita ang kagamitang panukat na yan sa inyong pamamahay? Nakikita ko po ito sa bag ng aking papa dahil isa siyang construction worker. Oh, mabuti naman. Okay, how about Braille? Ang sinulat ko po dito, teacher, ay measuring tape. Okay, paano mo ba ito ginagamit, Braille? Ginagamit po ito ng nanay at ang ate ko po, teacher, dahil sila ay marunong manahing, teacher, at sinusukat nila ang mga iba't ibang parte ng aking katawan. Oh, okay. So, mayroon ba kayo dito sa inyong bahay? Opo, teacher, nakikita ko ito sa cabinet namin. Okay, thank you, Brian. So, ngayon, mamaya, malalaman natin kung ano ba talaga ang kagamitan ng mga panukat na ito sa inyong bahay o sa paaralan. So, sa ikasunod, meron ako ditong ikalawang aktibidad natin at ito ay ang puzzle or tinatawag natin na kumpletuhin mo ako. So, magbibigay ako dito ng mga puzzle at ang gagawin nyo ay kukumpletuhin nyo hanggang mabuo nyo ang isang larawan. So, okay, Marisa, sa'yo yan. At Brian, sa'yo naman ito. Okay, ang gagawin nyo ay sa loob ng papel, meron dyang mga hindi nabubuong mga puzzle. At ang gagawin nyo ay sa loob ng 10 minuto
ay ibubuo niyo ito hanggang makabuo kayo ng isang larawan ng kagamitang pansukat. So, bibigyan niyo kayo ng 10 minuto at mamaya ay ilalakad natin yan. Tapos na po, teacher. Okay. Tapos ka na ba, Eliza? Opo. Okay. So ngayon, Brian, ano ba yung nabuong larawan? Pakita nyo. Ang nabuo pong larawan, teacher, ay tape measure, teacher. Mayroon ba kayo niyan sa inyong bahay? Opo, teacher. Okay, thank you. Makipo. How about Eliza? Zigzag ruler po, teacher. Oh, zigzag ruler. Alam mo paano ang zigzag ruler? Hindi po, teacher. Okay. Okay lang yan dahil mamaya may magkakaroon tayo ng talakayan kung paano gagamitin ang mga panukat na yan. So ngayon, dahil tapos na tayo sa ating ikalawang aktibidad, dadako tayo sa ating ikatlong aktibidad. So meron ako ditong mga kagamitang pansukat, gaya na lamang ng isang T-square, isang full push ruler, isang tape measure, at ilan na sa mga panukat. So ang gagawin nyo ay igugrupo ko kayo ng 5, at ang gagawin nyo ay ibabahagi nyo sa inyong grupo kung ano ang alam nyo sa mga kagamitang panukat na ito. Okay? Opo, teacher. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para ilahad sa iyong grupo ang mga alam nyo sa mga panukat na ito. So, ngayon, meron ako ditong mga katanungan bilang basihan ng inyong pagkikibahagi sa iyong grupo. Meron itong 3 tanong at ang gagawin nyo ay, ang mga tanong ito ay sasagutin ng inyong mga kagrupo. Okay, tapos na ba ang lahat ng mga grupo? Opo. Okay, thank you. So ngayon, ay tatawag ako ng isang representative sa bawat grupo para ilahad ang kanilang mga alam sa mga panukat na aking nilahad. So, sino ang lalahad sa grupo ni Brian? Okay, Brian, pakitayo. So sa inyong sa aking binigay na kagamitang pansukat, ano ang iyong mga nakikitang mga panukat? Magbigay ng 3. Push-pull, ruler, teacher, triangle, at measuring tape. Okay, meron ka bang mga alam sa mga kagamitang panukat na yan? Alam ko po kung saan ginagamit ang tape measure at full push ruler, teacher. Okay, Brian, saan ba ito madalas ginagamit? Ginagamit ito, teacher, sa bahay rin, teacher, kapag gumagawa ng bahay or Oh, inaayos ang sira ng bahay, teacher. oo, tama. So, ang full push ruler ay ginagamit ito, lalo-lalo na sa mga construction worker kapag sila ay nagsusukat ng mga pako, mga PC o kahit ano pa. So ngayon, dadako na tayo sa ating talakayin ngayong araw. So pakibigay ng mga kagamitang pansukat. In class, dahil tapos na tayo sa ating 3 aktibidad, tatalakayin na natin ngayon ang iba't ibang mga kagamitan sa pagsusukat. Okay, Joy, ano sa tingin mo ang pagsusukat? Para po sa akin, ang pagsusukat ay ginagamit upang basihan sa pagsukat ng mga iba't ibang kagamitan po katulad ng mga lamesa at pwede rin po ito sa mga parte ng
parte ng katawan ng mga tao po. Okay, very good, Joy. Tama. Dahil dito, meron akong ibibigay sa iyo. Salamat po, teacher. So ngayon, pag sinasabi natin pagsusukat, okay, everyone, pakibasa. Ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang mga sukat ng isang bagay. Okay. So, ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang tamang sukat ng isang bagay. So, sa ating talakay ngayon, marami tayong pag-uusapan ng mga kagamitan ng pagsusukat. So, may dalawa palang uri ng sistema ng pagsusukat. Ang una ay sistemang Ingles. So, everyone, pakibasa. Ang sistemang Ingles, ito ang pamaraan ng pagsukat. Okay. So, pag sinasabi natin sistemang Ingles, ginagamit ito sa pamamaraan ng talampakan, libra o galon. Ang ikalawa naman ay sistemang metric. Everyone, pakibasa. Sistemang metric ang pamamaraan sa pagsusukat na madalas ginagamit sa kasalukuyan. Okay. So, pag sinasabi natin sistemang metric, ginagamit ito sa pamamagitan ng kilo, litro o segundo. So, ngayon, mayroon ako dito papakita iba't ibang mga kagamitan ng pagsusukat. So, una ay, okay, pakibasa. Protractor. Okay. Pag sinasabi nating protractor, ang kasampapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa inunugutit na linya. So, na-observe niyo ba na pag yung mga atin yung kuya or na mga arkitekto or mga engineer, ginagamit itong protractor para sila ay gumawa ng mga tamang anggulo. So, sa ikalawa naman, nandito ang isang medida or tinatawag natin na tape measure. So, sino ba nakikita na sa inyo ng isang medida? Ako po. Okay. So, pag sinasabi natin medida, kadalasan ay ginagamit ito sa isang mananahe. Ginagamit ito pag sila ay sumusukat ng mga damit, pag sila ay gumagawa ng mga dress, or sila ay gumagawa ng mga chico sa GBA. So, ikalawa naman ay pakibasa. Medida. Okay, medida. So, ang medida ay tinatawag din natin itong isang tape measure. So, pag sinasabi natin tape measure, ay ginagamit ito kapag sa isang mananahe. Lalo't-lalo na pag gumagawa sila ng damit. Kagaya na lamang ng isang dress or isang t-shirt or isang factory na gumagawa ng mga damit. So, isang medida or tape measure, gaya ng sinabi ko kanina, ginagamit sa pagsusukat ng mga mananahe. Ito ay, pwede na itong ginagamit sa pagsusukat nila ng mga katawan. Gaya na lamang kapag tayo ay nagpatahi ng damit. Or pwede rin mga pantalon, pwede rin mga palda, gown, at iba pa. So, sa pangatlo naman, pakibasa. T-square. Okay, T-square. So, sino ba sa inyo ang nakakita na ng isang T-square or nakagamit na ng isang T-square? May. Kapatid ko po. Okay, kapatid mo ni Joy. So, ginagamit ang isang T-square sa pagsusukat ng mahabang linya. Ginagamit ito sa gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. So, ginagamit ang isang T-square, lalo na kapag ang drawing nyo or ang iyong ginagawa ay mayroong mahabang linya dahil ang isang T-square ay mataas ang sentimetro or metro nito. So, ito ay isang T-square. So, nakikita nyo na ang mahaba isang T-square
dahil ginagamit ito sa mahabang linya. Sa pang-apat na kagamitan ng pagsukat, pakibasa. Pull-push ruler. Okay, pull-push ruler. Pag sinasabi natin pull-push ruler, ito ang kasangkapan na yari sa metal at otomatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 pulgada ng talampakan. So, ito, nakikita niyo ba ito? Ito ay isang pull-push ruler. Kadalasan, ginagamit ito ng mga arkitekto kapag sila ay nagpaplano ng kanilang building or ginagamit din ito sa mga construction worker kapag sila ay nagsusukat ng mga PC, ng mga pako or ng mga kahoy. At panghuli ay okay, pakibasa. Ruler A triangle. Okay, ruler at triangle. So, ang ruler at triangle ay ginagamit sa pagsusukat o sa paggawa ng mga linyang drawing at iba pang maliit na mga gawain. Kung sa T-square ay ginagamit sa pagsusukat sa mga mahabang linya, ang ruler naman or ruler o isang triangle ay ginagamit sa maliliit na gagawain. Gaya ng lamang pag ikaw ay gumagawa ng margin or ikaw ay nagsusukat sa isang bond paper dahil ang bond paper ay isang maliit na papel lamang. So ngayon, meron ba kayong mga katanungan sa ating talakayin ngayon? Wala po, binibini. Okay, kung ganoon, dahil wala na kayong mga tanong, dadako na tayo sa ating susunod na aktibidad. Ang aktibidad nito ay tinatawag na paglalakbay sa kagamitan. So, ang gagawin nyo ay ipapangkat ko kayo sa 5 grupo. Gamit lamang ng grupo kanina dahil 5 na yun. Ang tawag sa ating activity or aktibidad ay paglalakbay sa kagamitan. So, magpapakita ako dito ng mga real-life scenarios or mga video ng mga tao na gumagamit ng mga kasangkapang or kagamitan sa pagsusukat. At ang gagawin ng bawat grupo ay ang kanilang huhulaan kung ano ang ginagamit na pangsukat sa bawat video. So, nagkaintindihan ba tayo? Opo. Okay, so sa unang video, 10 seconds. So dito, may isang construction worker na nais sukatin ang tamang lapad, taas at haba ng mga materials tulad ng kahoy, pako at PC. Ano kayang uri ng pagsukat ang gagamitin? Yes, Eliza. Pull-push ruler, teacher. Tingnan natin kung tama ba yung sagot. Okay, tama si Eliza. Pull-push ruler. Dahil tama ka, mayroon akong ibibigay sa iyo. Yes. Thank you, teacher. Okay, so sa pangalawang video, tingnan ng mabuti at makinig. Okay, sa video ito, isang mag-aaral ang nagpaplano na gumawa ng sariling damit para sa isang espesyal na okasyon. Gusto niya malaman kung gaano kahaba ang kanyang gagamiting tela. Ano kaya ang kagamitang pagsukat ang dapat niyang gamitin? Ako po. Yes, Mary Joy. Tape measure po, teacher. Okay, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Mary Joy. Okay, tama. Tape measure. Okay, ito ang tape measure or medida or pwede rin gamitin ang isang meter stick para sukatin ang tela. At dahil dyan, may bibigay ako sa iyo. Okay, sa pangatlong video. Okay, dito sa video niya ito, isang mag-aaral ang nagpaplano na gumawa ng isang miniature model para sa kaniyang dream house sa isang proyekto sa pang-arte.
Upang masiguro ng isa-isang mag-aaral na ang bawat bahagi ng modelo ay tumpak, ang sukat at tamang ang pagkakampo, ano kaya ang gagamitin niya sa pagsukat ng mga pader, mga bintana, mga pintuan ng kaniyang modelo? Ako po, teacher. Yes, Eliza. Triangle po. Okay, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Eliza. Isa bang triangle? Okay, very good. Tama si Eliza. Ang kagamitang pangsukat na gagamitin upang angkop ang mga sukat ay isang triangle at pwede ding isang ruler. So sa panguli, okay, sa video na ito, isang grupo ng mga arkitekto ang nagtitipon sa kanilang opisina upang simulan ang pagpaplano ng mga bagong gusali. Si Maria, na isang batikang arkitekto, ay pumili ng kanyang patlang upang simulan ang pagguhit ng pangunahing plano. So ano kaya ang kanyang dapat gamitin na pangsukat? Ako po, teacher. Ako, teacher. Okay, yes, Mary Joy. T-square po ba, teacher? T-square. Tingnan natin kung tama ba yung sagot. Okay, tama ka, Mary Joy. At dahil dyan, may bibigay ako sa'yo. So, ginagamit ang isang T-square upang malaman nila or gumawa ng pagplano ng mga gusali. Bilang isang T-square, kundi pwede din isang triangle or isang full push ruler. Okay, dahil na yun, tapos na tayo sa ating aktibidad. Meron ba kayong mga katanungan sa mga napanood yung video? Wala po, teacher. Okay, dahil wala kayong mga tanungan, meron kayong gagawin na isang aktibidad. So, ang gagawin nyo ay pakikuha ng isang buong papel. So, meron na ba mga papel ang lahat? Opo. Okay. So, ang gagawin nyo sa isang buong papel ay isulat nyo ang nakalagay dito sa ating chart. So, bibigyan ko kayo ng 15 minuto para sulatin ito sa isang buong papel at pagkatapos ng 15 minuto ay ipapasa natin ito sa harapan. So, maaari na kayong magsimula. So, tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Opo. Okay, Eliza, pag-ikolekta ng mga papel. Okay, salamat, Eliza. So, ngayon, kanina nalaman natin ang tungkol sa mga pagigitang pagsukat, ang mga uri ng sistema sa pagsukat. Ngayon, sa ating huling aktibidad ay gagawin natin ng isang station rotation activity or station rotation actividad. So, nakikita nyo, may 4 na istasyon. Unang istasyon, ikatlong istasyon, at ika-4 na istasyon. Ang gagawin nyo ay maglalagay ako ng mga kagamitang pansukat sa bawat istasyon. At ihahati ko kayo sa 4 na grupo. So, ang gagawin nyo ay gagamitin nyo ang mga kagamitang pangsukat sa tamang gamit nito or sa tamang paggamit nito. Naintindihan nyo ba? Opo. Okay. Sa unang grupo, dito muna kayo sa unang istasyon. Ikalawang grupo sa ikalawang istasyon. Sa pangatlong grupo sa ikatlong istasyon. At ang pang-apat na grupo ay sa ika-4 na istasyon.
So, bawat istasyon ay bibigay lamang ako ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, ay lilipat na kayo sa ibang istasyon para naman gamitin ang nakaukulang kagamitang pagsukat sa bawat istasyon. Naintindihan niyo ba? Opo. Okay. So, group po, ang lahat ay maaari na ang tumayo at pumunta sa inyong mga istasyon. Go. Okay, maaari na kayong lumipat sa isang istasyon. Okay, maaari na kayong lumipat sa huling istasyon. Okay, tapos na ba ang lahat ng grupo sa bawat istasyon? Opo. Okay, mabuti naman kung ganon. So, kanina, nalaman natin ang iba't ibang mga kagamitang pagsukat at ang mga dalawang uri ng sistemang pagsukat. Pagaya naman ang protractor, medida, T-square, ruler, at triangle. So, ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan sa mga kagamitan sa pagsusukat? Wala na po. Okay, kung ganon, meron ako itong iba't ibang mga katanungan kung saan malalaman natin kung iginagamit ba niyo ng wasto ang mga ibinigay ko na mga kagamitan. So, una, ano ang pinakamahalagang natutunan ninyo sa paggamit ng mga instrumento sa pagsusukat? Ako po, teacher. Yes, Mary Joy. Natutunan ko po na hindi lang pala nagagamit ang tape measure sa pagsukat ng mga damit o mga pantalon. Ito rin po pala ay nagagamit sa pagsukat ng mga gamit katulad ng cabinet at lamesa po. Okay, tama si Mary Joy. So, ang tape measure ay hindi lamang ginagamit sa pagsukat ng mga lamesa or mga damit. Ginagamit din ito sa pagsusukat ng ating katawan para malaman natin ang sukat ng ating mga katawan kung tayo ay nagpapatahi ng mga damit, ng ating mga pantalon, or ating mga palda. So, paano naman sa ikalawang tanong? So, ano ang pinaka-paborito niyong kagamitan sa pagsusukat at bakit? Yes, Eliza. Ruler at triangle, teacher, dahil madali ko lang po itong madadala kung pupunta ako ng school. Okay, tama kay Eliza. So, ang gusto ni Eliza or ang pinaka-paborito ni Eliza ay isang ruler at isang triangle dahil daw madali lang itong dalhin. So, tama naman talaga si Eliza. Ang ruler at triangle ay madali lang mailagay sa bag. Dahil din, ginagamit ito kapag tayo ay nasa paaralan, lalo't-lalo na kapag meron tayong mga proyekto na ginagamit ng isang bond paper, kapag gumagawa tayo ng mga margin,
or may iba tayong sinusukat sa isang bond paper. So sa panghuling tanong, paano ninyo ibabahagi yung mga tutunan sa pagsusukat sa iba at ano ang mga pamamaraan ang gagamitin ninyo? Yes, Joy. Para sa akin po, maibabahagi ko po ito sa iba't iba kong mga kakilala po na walang alam sa pagsukat ng mga iba't ibang kagamitan po. Okay, tama ka, Mary Jo. At dahil dyan, may ibibigay ako sa iyo. So, tama si Mary Joy. Kapag may mga tao kayong mga kilala na walang alam sa mga kagamitang ito, maaari ninyo silang turuan upang magamit nila ng gusto ang iba't ibang kagamitan ng pagsusukat. Gaya na lamang na nasa pisaran natin, at kayo naman na natutunan nyo na ang mga iba't ibang kagamitan, dapat niyo gagamitin ito sa wastong paggamit. So ngayon, meron ba kayong mga katanungan sa ating talakayan? Wala na po! Okay, dahil dyan, dahil nalaman na natin ang tungkol sa mga uri at mga kagamitan sa pagsusukat, magkakaroon tayo ng isang pagtataya. So dito natin malalaman kung or masusukat natin ang alam nyo sa ating talakayan ngayon. So, Eliza, pakipasa niyo yung mga kaklase. So, bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang sagutan ang ating pagtataya at akin niyang kukunin pagkatapos ng 15 minuto. Tapos na po kami, teacher. Okay, tapos na ba ang lahat? Opo! Okay, Eliza, pag-ikolekta ng mga papel. Okay, so ngayon, mga mag-aaral, dahil tapos na tayo sa lahat ng mga ating aktibitas, meron ba kayong maraming natutunan sa ating talakayan ngayon? Opo! Okay, magbigay ng isang natutunan mo, Mary Joy. Natutunan ko po na hindi lang pala ruler ang isang kagamitang ginagamit po dahil may iba't iba palang mga panukat na maaaring gamitin sa mga iba't ibang gamit. Okay, tama ka, Mary Joy. At dahil dyan, may ibibigay ako. So, tama si Mary Joy. Hindi lang pala ruler ang gagamitin sa pagsusukat. Mayroon tayong isang protractor, isang mitida, or tinatawag din nating tape measure. Meron din tayong T-square na ginagamit sa mga habang linya. At meron din tayong mga ruler at triangle. So, meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na po! At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin. So everyone, pakibasa na ating takdang aralin. Magbigay ng 10 bagay na makikita sa bahay na pwede. Sukatin at iuri dito kung anong kagamitan ng pagsukat ang pwedeng gamitin at isulat ito sa isang buong papel. So sa takdang aralin ito ay maghanap kayo ng mga bagay sa inyong mga bahay. Kagaya naman ng isang drawer, or isang cabinet, or pwede rin mga damit na pwede nyo sukatin. At ang gagawin nyo ay isulat ito sa buong papel. At huwag nyo kalimutan na isulat din kung anong uri ng kagamitang pangsukat ang gagamitin. So, nagkaintindihan ba tayo? Opo! Meron pa ba kayong mga tanong? Wala na po! Okay, very good. So, dahil dyan, ang inyong takdang aralin ay ipapasa nyo sa susunod nating pagkikita. Nagkaintindihan ba? Opo! At dahil dyan, maraming salamat sa inyong partisipasyon at paalam. Paalam na po! Bini-bining